si Cupid at Psyche. Ang sabi nila, bulag daw ang pag-ibig. Ngunit ang mga nakaranas na nito ay kabaliktaran ng sinasabi. Ang pag-ibig, sabi nila, ay nagbibigay ng malinaw na pananaw, matatag na karakter at magaan na puso. Oo, ang pag-ibig nga kakaibang halimaw. Ngunit, hindi kasing tuwa tulad ng buhay natin. Psyche? Psyche bagay na malalaman ng isang maharlikang dalaga sa kanyang pamilya at sa madaling panahon. Oh, nasaan ang aking mga anak? Narito po kami, Ama. Ngunit, nasaan inyong kapatid? Oh, si Saike. Lumabas siya kasama sa isa sa mga manliligaw niya. Aba, mabuting balita yan. Malamang yan ang makakatuluyan niya. Hindi ako sigurado riyan, Ama. Bakit naman? Kayong dalawa ay nakatagpo ng prinsipe bilang asawa. Bakit naman iba ito para sa kanya? Masyado po kasi siyang maganda, baka maghanap din siya ng iba. Opo, ang sabi-sabi rin po ay pati si Venus ay nagsiselo sa kanyang ganda. Ba, Diyos sa nakagandahan mismo nagsiselos? Nagseselos? Ganun nga ba? Walang katotohanan. Parang ganun na nga aking binibini. At ano naman ang iyong opinion dito? Mas maganda nga ba talaga siya? Alam ko na. Dalhin dito ang aking anak kung sakaling matatagpuan niya siya ng gising. Ipinatawag niyo ako, ina? Maipagagawa ako sa iyo. Isang napaka-importanteng trabaho. Sa paglipas ng ilang araw, dumating ang mga maharlika na mula sa malapit na syudad upang makita nila ang sikat na ngayon na si Psyche. Ang atensyon nito ay napagalit kay Venus, naniniwala na siya lamang ang dapat tignan na may pagiliw. Simple lang ang kanyang plano. Dahil alam niya nagdudulot ang pana ni Cupid na habang buhay na saya o pighati. Inutusan niya ang kanyang anak na sugatan si Psyche at sa pamamagitan nito mahuhulog ang loob niya sa pinakahamak at kinatatakutan na nilalang sa buong sangkatauhan. Wala pa rin bang balita mula sa aking anak? Wala pa po. Hinahanap na po namin siya kahit saan-saan. Ngunit wala siya. Ang mga gustong manatiling nawawala ay bihirang makita. Gayunpaman, nabigo siya sa kanyang mga plano. Panahon na para ako ang gumawa gamit ang sarili kong mga kamay. O mahal kong Psyche, ipahinga mo ang mga magagandang mga mata mo dahil simula ngayon, ang mga mata ng kalalakihan ay hindi na muling titingin sa iyo na may paggiliw. Mula ng araw na yon, wala ng lalaki ang nanligaw kay Psyche. Naabandonan na rin ang minsang magarbong syudad na ngayong ay nakaranas, nagpaghihirap, nagsara ang mga tindahan at lumipat ang mga tindero sa mas maraming mamimili. Dahil sa lakas ng gayuma ni Venus. Ang mga lalaki at mga babae ay iniiwasan na siya upang hindi madamay sa sumpa. Dahil hindi nila gusto tumandang dalaga, ang kanilang anak, ang hari at ang reyna ay gumawa ng paraan upang makatulong. Hindi nagsisinungaling ang mga dahon. Ang prinsesa ay hindi na makakapag-asawa ng isang mortal. Siya ay ibibigay sa naghihintay na nilalang sa kinalimutang bundok. Siya ang kinatatakutan ng mga Diyos at mga tao. Hindi ito maaari! Ako ay, patawarin mo, Iha. Ano ang dapat naming gawin? Dala niyo siya sa itaas ng bundok. Ang kanyang magiging asawa ay darating at kukunin siya bilang kabiyak. Ngunit, paano namin siya makikilala? Makilala niyo siya dahil siya ay isang dragon! Ha? Isang dragon? Hindi ito nangyayari, hindi ito totoo! Psyche, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? Ako ang dahilan kung bakit may galit ang Diyosa. Isugo niyo na po ako, Ama! Psyche, hindi! Sandali! Kung susuko ako sa kanya, baka bumalik sa pagiging maunlad ang syudad natin! Huwag mong gawin ito! Isugo niyo na po ako, Ama! Psyche! Kapag umagabi, dumarating ito, ang boses nito
ang magandang boses ng isang Diyos. Yun lamang ang tanging niyang alam tungkol dito. Madalas hinihiling niyang manatili ito kasama niya buong araw upang kanyang masilayan ang mukha nito. Ngunit, hindi ito pumapayag. Huwag mong pagdudahan, mahal kong Psyche. Maniwala ka lamang. Tanging pag-ibig lang ang hinihiling ko sa iyo. Maniwala ka. Oh, nasasabik ako makita kayong dalawa! Isipin mo ang pagkagulat namin pagkatapos hindi makarinig ng balita tungkol sa iyo. Oo, nagsimula na kami mag-isip kung may nangyaring masama sa'yo. Wala kayong dapat ikatakot. Ligtas ako. Ngunit, masaya ka ba? Oo naman. Bakit mo na itanong? Mukha ka lang malungkot. Ngunit kung may asawa ka lang na kaya ibigay ang lahat ng ito, sigurado akong hindi ka malungkot ngayon. Tama, Psyche. Makalipas ang ilang araw, ang mga kapatid niya ay nagselos sa magandang kapalaran ni Psyche sa kanilang inggit. Nagplano sila na sisirain nila si Psyche at ang kanyang perpektong buhay. Ayokong gawin. Psyche, hindi mo ba gusto malaman ang itsura ng iyong asawa? Siyempre, gusto ko. Ngunit, nirespeto ko ang kanyang hiling. Mabuti siya at mapagmahal na asawa. Paano ka nakakasiguro? Malay mo ang asawa mong dragon, pinataba ka lang para kainin. Hindi! Hindi! Mali kayo! Kung ganon, patunayan mong tama ka at mali kami. Dalhin mo itong lampara at pumunta ka sa kanya habang natutulog. Ikaw ay tumingin. Dalhin mo ito. Kasi kung siya ang tulad ng sinasabi mo, hindi na ito kailangan. Subalit, kung siya ay tulad ng pagkakakilala namin, gamitin mo ito at lahat ng pagmamay-ari niya ay mapapasayo. Hindi ko kaya! Pag-isipan mo, Psyche. Lumipas ang mga araw at habang mas iniisip ni Psyche ang mga sinabi ng kanyang mga kapatid, mas nagkakaroon ito ng linaw para bang naghahanap ng huling piraso ng isang palaisipan, kailangang malaman niya ito. Oh, Psyche, bakit na nagduda? Ako? Hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Hinanap ni Psyche ang kanyang mapagmahal na asawa ng ilang araw, ngunit hindi niya ito matagpuan. Sawi ang puso at nahihiya, wala siyang maisip na makakatulong sa kanya, kundi si Venus mismo. Naparito ako para hanapin ang aking asawa, iyong anak. Pakiusap, kailangan ko ang tulong mo. Bakit ka naghahanap ng bagay na hindi mapapasayo? Mahal ko siya. Mahal? Ano bang alam mo sa pagmamahal? Kung wala siya, wala akong gusto. Wala akong nararamdaman, wala akong silbi. Talagang isa kang hangal na munting babae na hindi kayang mag-isip para sa sarili niya. Tama ka. Mali nga na pumunta pa ako rito. Sandali! Tanging paraan sa tulad mo upang makita ang iyong tunay na pag-ibig ay sa pamamagitan ng pagsunod at serbisyo. Serbisyo? 3 gawain, 3 simpleng gawain. Kumpletuhin mong mga ito at kakausapin ko ang aking anak sa ngalan mo. Ano ang kailangan kong gawin? Upang maging karapat-dapat sa pag-ibig, dapat ang isa ay masipag. Kaya naman, ay kailangan mong hiwalay sa silid na ito at isaayon sa 4 na malinis na tambak. Ano? Kahit magtrabaho ko sa buong buhay ko, hindi ko makukumpleto ang mga gawain na ito. Kaya nga kailangan mo magsikap ng mabuti at inaasahan kong handa na ito mamayang gabi. Ngayong gabi? Ngunit, imposible ito. Kung gayon, patunayan mo sa akin at sa iyong asawa kung gaano ka kaparaan. Habang umiiyak si Psyche, napapansin niya na may maliliit na punso ng mga butil na ang gumagalaw sa palibot niya. Mga langgam, isang hukbo ng mga langgam ang lumabas mula sa sahig at nagsimulang ayusin ang mga butil sa buong araw. Si Psyche at ang kanyang munting hukboy nagtrabaho ng magkasama upang makumpleto. Madayang babae! Patawad po, naiglip yata ako. Nagustuhan niyo po ba? Nagustuhan? Imposible ito. Gawa ata ng anak ko at hindi sa'yo.
Ngunit, walang dapat mabahala. Magiging isang alaala ka na lang sa kanya. Kainin mo ito at magpahinga ng mabuti. Kakailanganin mo yan. Kinaumagahan dinala ni Venus si Psyche sa kalapit na tabing ilog habang itinuturo ang kabilang dako, sinabi niya. Nakikita mo ba ang kagubatan sa kabilang dako? Opo, iyon ang tahanan ng mga kawan ng tupa. Ngunit, hindi basta ordinaryong mga tupa. Ang mga tupa na ito ay may gintong balahibo. Upang makikarapat-dapat sa pag-ibig, ay dapat may isang matapang. Ang susunod mong gawain ay dalhan mo akong buong bugkos na gintong balahibo kada isa sa kanila. Piraso lamang sa kanilang balahibo? Yun lang ba? Yun lang. Mamayang paglubog ng araw? Tama ba? Matalino kang dalaga. Iiwan ko na ito sa iyo. Mag-ingat ka, banayad na Psyche, hindi normal ang mga tupang iyon. Nakita ko iyon. Habang tirik ang sikat ng araw, mabangis sila tulad ng mga lobo, ngunit kapag nagsimula ng lumubog ang araw na mamahinga na sila at nananaginip. Kaya maaari ka nang tumawid at kumuha ng mga bungkos sa mga tupang iyon. Nang makatulog, ang mga tupa ginawa ni Psyche. Ang sinabi ng nilalang, sa tubig tumawid siya ng ilog at ligtas na nakakuha ng mga bungkos ng gintong balahibong. Kailangan niya puno ng bitbit ang mga kamay. Narito na po ang mga gintong balahibo. Walang mortal na makakaligtas dito. Napapatunayan mo na ang sarili mo na isang masipag at matapang. Ngunit, tingnan natin kapag handa ka na ba talaga sa susunod. Harapin ko ang kamatayan para sa mahal ko. Kunin mo ito at maglakbay sa lupain ng mga patay. Doon hihilingin mo kay Proserpina na ilagay ilan sa kanyang ganda sa kahanayan at ibalik ito sa akin. Proserpina? Ang reyna ng mga patay? At yun ang haharapin mo. Sige, bilisan mo na. Hindi ako kinalimutan ng pag-ibig. Paano ko magagawa yun? Pinagsama tayo ng pag-ibig. Walang makikipaghiwalay sa ating dalawa. Oo, mahal ko. Ngayon, masasaksihan natin ang isang pambihirang pangyayari. Bumalik ang pag-ibig. Pagkatapos nakapagtagumpayan ang mga pasakit. Bukod doon, mayroon pa rito na pumuputol sa isang dibdib nila Cupid at Psyche. Mabuti. Hib, pakiusap.